Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Pasok sa eskwela at pampublikong mga tanggapan sa Metro Manila at iba pang lugar na apektado ng bagyong Enteng, suspendido ngayong araw. Dalawang individual sa Central Visayas patay dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng ayon sa NDRRMC. Level ng tubig sa Marikina River malapit nang umabot sa ikatlong alarma. Mga residente sa mababang lugar nagsimula ng magsilikas. Ilang mga lugar sa Metro Manila, Rizal at Bulacan nalubog sa baha dahil sa mga pag-ulan na dala ng bagyong Enteng. At ilang flights sa mga airport sa bansa kanselado dahil sa bagyong Enteng. Biyahe sa ilang mga pantalan suspendido rin. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 2, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bunsod ng masamang lagay ng panahon sa Metro Manila na dala ng bagyong Enteng, sinuspinde ngayong araw ng Malacanang ang pasok sa lahat ng public schools at government offices sa buong Metro Manila. Pero hindi dito kasama ang mga nasa emergency at frontline services. Samantala, ipinauubaya na ng Malacanang sa mga pribadong kumpanya ang pagpapasya hinggil sa suspensyon ng pasok sa trabaho sa private sector. Kaalinsabay nito, sinuspende rin ng MMDA ang pagpapatupad ngayong araw ng number coding scheme sa NCR. Patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Marikina River at malapit nang umabot sa ikatlong alarma. Samantala, isang kotse naman ang nalubog sa tubig baha kung saan hinihinalang may nakasakay na tao sa loob nito. Mula sa Barangay de la Peña sa Marikina City, kumuha tayo ng update kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na yung kasalukuyang level ng tubig dyan sa Marikina River? Hanggang sa ngayon ay nasa 17.1 meters pa rin ang level ng tubig dito sa Marikina River. At kinumpirma kanina ng mga otoridad na walang tao doon sa SUV na inabutan ng tubig dito sa gilid ng Marikina River. Naalarma ang ilang mga residente matapos matanaw mula sa Marikina Bridge sa A. Bonifacio Avenue ang isang kotse na nakalubog na sa tubig. Naka-on kasi ang headlight at nakasindi rin ang hazard light nito. Kaya agad nila itong ipinaalam sa mga otoridad. Nang siyasati na ng Marikina Rescuer, wala namang silang nakitang tao na natrap sa loob ng sasakyan. Bandang alas 10 naman ng umaga nang dumating ang may-ari ng sasakyan na kinalalang si JP Timbol. Aniya, ipinarada niya sa gilid ng Marikina River ang kanyang sasakyan at hindi niya namalayan na mataas na pala ang tubig sa ilog. Ngayon lang din kasi ako na-inform na mataas na yung baha, kaya yun, napatakbo ako dito. Kaya yun. Hindi ko naman kasi alam na ganito na pala kataas dito sa part na to. Usually kasi mas sanay ako dito mag-park sa taas. Samantala, sa monitoring sa Marikina River, makikita na ang mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog. Alas 7:51 ng umaga nang umabot sa 15 meters ang level ng tubig. Kaya itinaas ang unang alarma. Ibig sabihin, pinaghahanda na ang mga residente sa paglikas. Wala pang isang oras ang nakalipas, alas 8:32 ng umaga, nang umakyat ito sa 16 meters o ikalawang alarma nang ibig sabihin ay pinapayuhan ng lumikas ang mga residente, lalo na ang mga lugar na nasa madaling bahain. Sa ngayon, mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang posibleng pag-apaw ng ilog sa gitna ng patuloy na buhos ng ulan. Kapag nasa 18 meters na ang level ng tubig, ibig sabihin magpapatupad na ng forced evacuation ang pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ni Marikina Mayor Marcy Chodoro na nakabukas na ang lahat ng evacuation center sa lungsod at handa itong tumanggap ng mga residente na lilikas mula sa kanilang mga tahanan. At sa ngayon, ito nga dito sa aming gilid, no?
Dito lang, yung sa SUV na lumubog kanina ay hinihila na. Pinagtulong-tulungan ng mga residente at ng lokal na pamahalaan kasama yung mga barangay official para matanggal na yung SUV dahil pag tumaas pa yung ilog, baka tuluyang lumubog ito at tangkayin ng tubig. Diyan muna ang latest mula dito sa Marikina. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Lumikas na sa mga evacuation center ang mga residente sa Marikina City na naninirahan sa mababang lugar bunsod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan at pagtaas ng level ng Marikina River. Mula sa Barangay Malanday sa Marikina City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano-anong lugar na ba dyan sa Marikina ang inabot ng baha at saan-saan ba yung itinilagang mga evacuation center dyan? Ella, yan yung mga lugar o yung mga bahay na nandito sa Nangka, sa Barangay Nangka, sa Barangay Tumana at sa Barangay Malanday. At ayon nga sa mga residente ay inaabot na sila ng tubig na nanggagaling doon sa Marikina River. Kaya sa ngayon ay nagsilikas na rin sila sa mga evacuation site o evacuation center na itinalaga ng Marikina City LGU gaya sa H. Bautista Elementary School, Malanday Elementary School at Nangka Elementary School. Lumikas na ang mga residente sa Marikina City upang makaiwas sa pinangangambahang baha bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa bagyong Enteng. Sa H. Bautista Elementary School, as of 10 a.m., nasa 200 pamilya na o halos 1,000 individual ang evacuees. Sa Nangka Elementary School naman ay ongoing yung kanilang ginagawang pagbibilang. Habang yung ibang mga evacuation site ay naglalagay na ng mga modular tents na pwede ring tulugan ng mga evacuee kapag napuno yung mga classroom sa evacuation site. Kaninang umaga, ina-assist na ng mga personnel ng city rescuers yung mga residenteng lumilikas. Yung mga mobile naman o yung mga mobile ng barangay at coaster ng munisipyo ay tumutulong na sunduin yung mga residente para maihatid sila sa mga evacuation center. Yung kanila namang mga sasakyan at motorsiklo ng mga residente ay ipinaparada nila sa mga matataas na lugar ng kalsada para hindi abutin ng tubig. Umaasa yung mga residente na sana ay wag naman nilang tuluyan pang tumaas ang tubig upang hindi malubog sa baha ang kanilang mga bahay. Hindi pa nila sila tuluyang nakakabangon doon sa baha na idinulot naman ng bagyong Karina noong Hulyo. At Ella, hanggang sa mga oras na ito mula kaninang umaga, talagang patuloy pa rin yung malakas na pagbuhos ng ulan na nararanasan natin dito sa Marikina City. At mapaalalahan na lang din natin yung mga motorista na kung sila'y dumadaan mula sa Marikina at papunta ng Tumana Bridge patungo ng Quezon City, yung area na yan ay medyo mabigat yung daloy ng mga sasakyan dahil yung mga motorsiklo at sasakyan ng mga residente ay dyan ipinaparada. At ongoing din yung paglikas, kaya nagkakabuhol-buhol yung traffic dyan. Yan muna ang ating kasalukuyang sitwasyon mula dito sa Marikina City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Kansilado ngayon ang ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang mga paliparan sa bansa bunsod ng bagyong Enteng. Habang suspindido naman ang operasyon ng isang airport sa Pangasinan base sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, kumuha tayo ng update kay Asher Gadapan Jr. live. Asher, kumusta yung sitwasyon dyan sa NAIA at anong mga flight yung nakansila ngayon?
Aga, business as usual ang operasyon dito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ngunit batay sa ating obserbasyon ay bahagyang umunti yung bilang ng mga pasahero, partikular na dito sa Terminal 3. Maaring yan ay dahil sa maagang anunsyo ng mga airline companies kaugnay sa mga apektadong flights dulot nga nitong bagyong Enteng. Wala pa namang canceled na international flights. Batay na rin yan sa anunsyo ng Manila International Airport Authority o MIAA, ngunit ilang local flights na ang nakansela mula sa or dahil sa sama ng panahon. As of 10 a.m. ngayong araw, aga idineklara ng kanselado ang ilang round-trip flights ng Philippine Airlines o PAL Express mula sa Maynila at papuntang Daraga, Calbayog at dalawang magkaibang flights sa Busuanga. Para naman sa Cebgo, canceled na rin ang ilang round-trip flights mula sa Maynila at may biyahe sa Daraga, Masbate at San Jose, habang isang one-way na Naga-Manila flight ay kanselado rin. Nag-anunsyo din ng Cebu Pacific na kanselado ang 3 round-trip flights nito mula sa Maynila at may biyahe sa Legazpi at Virac. Habang ang AirAsia, apektado rin ng bagyo ang round trips mula Maynila papunta Katiklan at Iloilo. Naapektuhan din ang operasyon sa ilan pang paliparan sa iba't ibang panig ng bansa, partikular na sa Luzon at Visayas region. Suspendido or sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP as of 9:15 a.m., suspendido ang flight operations ng Lingayen Airport sa gitna ng nararanasang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Mahigit 100 pasahero naman sa San Jose Airport ang naapektuhan ng 2 kanseladong flights na may biyahe galing at papunta sa Maynila. 10 flights naman ang nakansela sa Bicol International Airport. Sa kabila nito ay sa kabila ng pananalasa ng Tropical Storm Enteng ay kinumpirma ng CAAP na sa ngayon ay wala pa rin namang naiulat na pinsalang natamo ang ilang paliparan sa Bicol Region at karatig lugar. Wala pa rin pinsala sa Virac Airport sa kabila ng mahina hanggang sa katamtamang hangin na nararanasan sa naturang paliparan. Ngunit 2 flights na ang nakansela doon. As of 10:15 aga, idinagdag naman ng CAAP na nasa Naga Airport ay nasa 4 na flights na ang kanselado dyan. Sa kabila nito ay wala namang stranded na pasahero sa naturang paliparan. And as of 11 a.m. naman ay inanunsyo rin ng MIAA na mayroong pangdagdag na kanseladong flights ang PAL Express na may biyahe sa Maynila papuntang Zamboanga at pabalik ng Maynila. Nag-abiso rin ng ilang mga airline companies kaugnay sa mga kanseladong flights doon sa kanilang social media pages. Gayun din yung ilang mga paraan upang makapag-refund o rebook ng kanilang mga flights. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ilang mga puno sa Metro Manila ang natumba, dulot ng malakas na hangin. Sa Quezon City, nagsasagawa na ng clearing operations ang Disaster Risk Reduction and Management Office para alisin ang mga nagkalat na puno na humarang sa daan sa bahagi ng East Avenue. Pinapayuhan ang mga motorista na umiwas muna sa lugar at maghanap ng alternatibong ruta. May naputol na puno na rin sa service road ng Rojas Boulevard, Corner Quirino intersection. May natumbahan ding sasakyan, kaya isang lane lang ang nagagamit sa ngayon. Nagsagawa na ng preemptive evacuation sa ilang mga barangay sa bayan ng Marilao, Bulacan, bunsod ng pagbaha na nararanasan doon dahil sa halos walang tigil na mga pag-ulan. Ilang mga kalsada rin sa Bulacan ang hindi madaanan ng mga light vehicle dahil sa baha. Mula sa Marilao, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta yung sitwasyon ngayon dyan sa Marilao, Bulacan? Magandang tanghali. Sa kasalukuyan nga ay nakararanas pa rin ngayon dito sa Bulacan, partikular dito sa Marilao ng malakas na pagbuhos sa ulan at pagragasa ng tubig sa mga ilog at pagbaha sa ilang mga barangay. Dulot ng epekto ng malakas na ulan na dala ng bagyong Enteng, tuloy-tuloy ngayon ang pagragasa ng tubig sa ilog galing sa San Jose del Monte, Bulacan at Maynila patungong Marilao River. Dahil dito 8 barangay na ang binaha ngayon sa bayan ng Marilao
kabilang na ang Barangay Lambaking, Tabing Ilog, Abangan Norte, Abangan Sur, Poblasyon 1 at 2, Saog, Santa Rosa at Nagbalon sa Ibayo. Malalim na rin ang tubig sa kalsada. Not possible na rin sa light vehicle sa gawing barangay sa patubig. Nagpapatupad na rin ng preventive evacuation sa ilang residente bago patuluyang lumubog sa baha ang mga bahay na apektado dito. Sa palengke naman ng Tabing Ilog sa Marilao, nagpastaon na ang baha matapos na umapaw ang tubig sa ilog ng Sakog dahil sa lalim din ng baha ay yung iba sa kanila ay lumalangoy na rin sa tubig baha. May mga lumikas na rin sa evacuation center sa Marilao na nasa mga covered court sa Barangay Lambaking. Pero marami pa rin ang hindi umaalis ng bahay dahil sa pagbabantay sa kanilang mga gamit. Aga sa kasalukuyan, dito ako sa lugar ng punong tulay ng Saog, Marilao. Kung mapapansin mo, yung isang bahay dito sa aking likuran sa malayo ay tinangay na rin ng malakas na agos ng tubig dito sa ilog ng Marilao. At dito sa lugar naman ito, sa gawin rito sa aking likuran, may mga 15 pamilya na hindi pa rin lumilikas na kinakailangan na nga silang umalis pero ayaw nilang lumikas sa ngayon at patuloy pa rin silang nagbabantay ng mga gamit kahit lubog na sa baha ang kanilang mga barangay. Sa ngayon ay patuloy pa rin nga yung ginagawa na sirena. Kung mapapansin mo ay narinig itong sirena ngayon but hudyat ng PDRM Central Municipal Government na sila ay lumikas na sa kanilang mga bahay, lalo na yung mga nakatira malapit sa mga ilog. At Yamonte dito live mula dito sa Marilao, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Hindi na madaanan ng mga motorista ang ilang national roads sa lalawigan ng Rizal dahil sa matinding buhos ng ulan na dala ng bagyong Enteng. Sa ngayon ay nakaantabay na rin ang mga rescue team sa Rizal para sa paglilikas ng mga residente. Mula sa Antipolo, Rizal, makibalita tayo kay Jenica Cruz live. Jenica, ano na ang sitwasyon sa mga lugar dyan sa Rizal at marami na rin bang mga lugar ang binaha? Yes, Ella, magandang tanghali. At dito nga sa lalawigan nga ngayon sa Rizal, marami nang naniuulat na may mga ilog nga na umaapaw na rin ng tubig sa mga lansangan kaya hindi nagiging passable na ang ilang mga daanan. Ngayon din may mga naiuulat na rin na mga ilang bahay na naianod. Hindi na nga madaanan ng kalsada dito sa kahabaan nga ng Antipolo, particular na sa Circumferential Road, corner General Lunas Street, dahil sa abot baywang ang lalim nga ng tubig sa Marcos Highway, SM Masinag, Vermont Park, Town and Country, VV Sullivan, Broadway Pines, Lopezville, Dalig National High School, Silawi Circumferential Road, Dimanlig Street, corner, Sitio Hinapaw going to Daang Hari. Samantala, pinasok nga din ng tubig baha ang Rizal Provincial Hospital sa Morong na bagay na nagpaantala sa transaksyon sa loob ng mga pagamutan. Ayon nga sa Rizal Provincial Disaster Risk Reduction Office, kinoconsolidate pa nila ang mga bilang ng mga nasa evacuation center sa buong lalawigan at ongoing din ang retrieval operation sa Barangay San Jose, Antipolo City dahil sa landslide na nangyari kanina lamang ito dahil sa walang tigil nga na pag-ulan dito, Ella, na patuloy nga na nararanasan dito sa lalawigan ng Rizal. At ang ilan na dito na daanan sa lalo na sa Taytay, gayon din sa Montalban, ay talagang apaw na rin ang mga tubig na kadalasan ito nga ay nagiging problema na nga dito sa lalawigan dahil kaunting ulan pa lamang ay may baha na. Lalo na ngayon to kung aabutin nga na maghapon ang pag-ulan ay talagang titindi na rin ang pagbaha. Sa ngayon ay patuloy rin ang ginagawa din ng pagre-rescue ng Rizal Police Provincial Office. Ella. Alright, maraming salamat, Jenica Cruz. Nagpasaklolo na sa provincial government ng Northern Samar ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Biri kaugnay sa paghahanap sa dalawang individual na nawawala matapos ang nangyaring landslide sa lugar kahapon bunsod ng bagyong Enteng.
Para sa detalye, makibalita tayo kay Alan Manansala live. Alan, ano na yung update dito sa isinasagawang search and rescue sa dalawang biktima ng landslide sa Biri, Northern Samar? Yes, Aga, kanina nga kausap natin si Lito Araujo, ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Biri, Northern Samar. Sinabi niya kailangan muna nilang magpulong ng ilang kawani ng municipal office ng Biri dahil hinggil nga sa sitwasyon ng kanilang lugar. At nauna na rito, Aga, humingi na sila ng asistensya sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naman ng Northern Samar dahil sa manpower na kakailanganin nila para makatulong sa gagawing search and rescue. Aga, ipagpapatuloy kasi ngayong araw ang gagawing paghahanap sa dalawang nawawalang matapos ang pagdaos-dos ng lupa sa Purok 1, dito yan sa Maytulay area ng Barangay Santo Niño, Biri, Northern Samar. Kahapon, Aga, September 1, sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng hapon habang nananalasa ang bagyong Enteng sa probinsya ay siya namang sinundan ng landslide sa ilang mga bahay sa naturang lugar. Natabunan ng lupa ang bahay na sinasabing kinaroroonan ni Federico Galvan Sabangan Sr. at ni Federico Acuña Sabangan Jr. na kasalukuyan pa ring nawawala. Hinala ng mga otoridad, Aga, posibleng nasa paligid lamang ang katawan ng dalawang individual. Kanina nga, Aga, ay nakausap din natin si Lito Araujo at sinabi nitong may nakapagsabi rin na mga residente na posibleng naroroon lang din ang katawan ng dalawang mag-ama na pinaghahanap. Dagdag pa ni Araujo, kahapon pa lamang ay sinubukan na nilang hanapin ang mag-ama, gayunman dahil sa patuloy na pagsusungit ng panahon at panganib na dala ng bagyong Enteng, agad din nilang itong itinigil. Sa tulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Aga, ng Northern Samar, ipagpapatuloy nila ang paghahanap sa nawawalang individual. Samantala, nakauwi na ang 3 individual na nagtamo naman ng sugat dahil pa rin sa nangyaring landslide sa Biri, Northern Samar, habang ang isa pang sugatan ay nananatili sa Biri District Hospital dahil sa kanyang karamdaman. Yan muna ang latest. Aga, balik sa'yo. Maraming salamat, Alan Manansala. Dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng, wala ngayong supply ng kuryente ang ilang mga bayan sa Camarines Norte. Samantala, patuloy namang binabantayan sa lalawigan ng Albay ang posibleng lahar flow mula sa Mount Mayon. Bunsod pa rin ang mga pag-ulan na dala ng bagyo. Mula sa Legazpi City sa Albay, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano-anong mga lugar sa Camarines Norte ang nawalan ng supply ng kuryente at kumusta rin ang sitwasyon ngayon dyan sa Albay? Yes, Ella, ilan sa mga bayan dito sa Camarines Norte na hanggang sa ngayon ay wala pa ring supply ng kuryente ay ang mga bayan ng Daet, Mercedes, Basud, Vinson, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay, Kapalonga at Santa Elena. Ilang mga barangay din, Ella, sa bayan ng Labo ang apektado sa pagkawala ng supply ng kuryente, dulot yan ng bagyong Enteng. Ayon sa Camarines Norte Electric Cooperative o Canureco, ang nararanasang pagkawala ng kuryente sa lalawigan ay dahil sa pag-trip off ng mga Transco NGCP 69K line. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang inspection at power restoration ng Electric Cooperative para agad na maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa probinsya. Ella, kaugnay nito, suspindido din ang pasok sa mga pribado at opisina ng gobyerno sa Camarines Norte, liban sa mga opisinang may kaugnayan sa emergency at disaster response. Dulot pa din ng bagyong Enteng, hindi naman bababa sa 10 bangka ang nasira dahil sa malalakas at matataas na alon sa baybayin dagat ng Jose Panganiban. Lumubog din ang ilang bangka sa bayan ng Vinsons matapos maabutan ng pagtaas ng tubig sa gilid ng dagat. Ilan sa mga bahay din ang nasira na mga gawa lamang sa light materials sa Calaguas Island, dala ng malalakas na hangin at ulan sa magdamag. Hindi naman possible ngayon, Ella, sa lahat ng uri ng sasakyan ng bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Dagit sa bayan ng Labo dahil sa pag-apaw ng tubig baha sa kalsada. Pinapayuhan ngayon ang lahat ng motorista na dumaan muna sa Andaya Highway via Sipoco to Basud, Camarines Norte para makapunta naman sa bayan ng Daet. Ilang mga kalsada din
ang hindi pa rin madaanan hanggang sa ngayon dahil sa mga landslide at mga pagtaas ng tubig baha sa mga kalsada sa lalawigan ng Cam Norte. Samantala ngayon sa probinsya naman ng Albay ay nakabantay ang mga otoridad dito para sa sediment laden o stream flows mula sa Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Mabinit, Bonga at Bulawan Channel sa Mayon Volcano. Karamihan kasi dito, ay konektado sa mga ilog mula sa mga bayan ng Daraga, Kamalig at Ginubatan, Santo Domingo at Ligao City. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng ang malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng bagyong Enteng ay posibleng magdulot ng volcanic sediment o lahar flow sa paligid ng Bulkan Mayon. Matatandaan noong nakaraang taon, ay naglabas ng napakaraming debris ang Bulkan Mayon na umabot sa 48 metric tons dahil sa pag-aalburuto nito. Dahil dito, inabisuhan na ng mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nakatira sa paligid ng Mayon na maghanda sa posibleng paglikas kung magpapatuloy pa ang pag-ulan dala ng bagyong Enteng. Kaugnay nito, inihanda na ng DSWD Bicol ang mga relief assistance sa mga apektadong pamilya dito sa Bicol Region. Sa ngayon, nakararanas na lamang ng manakanakang pagbugso ng ulan at hangin ang probinsya ng Albay at dahil nga dito ay nakaantabay pa rin ang mga otoridad sa posibleng mga mangyaring pag-asiste at pag-rescue sa mga apektadong pamilya dala ng bagyong Enteng. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe. Nananatiling suspindido ang biyahe at operasyon sa mga pantalaan sa Bicol Region dahil sa bagyong Enteng. Samantala, namahagi na rin ng relief items ang Department of Social Welfare and Development sa mga pasaherong stranded sa mga pantalaan sa Bicol. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta na yung kalagayan ng mga pasahero dyan sa mga pantalaan sa Bicol at kailan pa ba sila na stranded dyan? Yes, aga kahapon pa nga ng tanghali ay nasa mga pantala na ang mga pasahero na na-stranded dahil nga sa epekto ng bagyong Enteng dito sa Bicol Region. Ayon sa mga pasahero na kausap natin, partikular dito sa Masbate City Port, nakasakay na sila ng barko kahapon. Subalit pinababa ng mga otoridad dahil na nga nakataas na ang signal number 1 bunsod ng bagyong Enteng. Kaya pansamantalang natili dito sa passenger terminal ang mga nasa 35 pasahero simula pa kahapon. Pinagkalooban naman sila ng hapunan kahapon bilang food assistance na mula sa City Social Welfare and Development o CSWD. Naglaan din ng breakfast at ngayon naman ay pananghalian naman ang inihanda ng DSWD Masbate sa mga pasahero dito. Ilan sa mga pasahero ay bibiyahe pa papuntang Cebu at ang iba naman ay sa Legazpi City, Albay. Pero dito na inabutan naman at nagpalipas ng magdamaga. Batay sa talang Philippine Coast Guard o PCG Bicol sa 13 pantalan sa Bicol, may 978 na individual ang stranded, 275 na rolling cargoes, 31 sasakyan pandagat at 12 motorized bangka ang stranded ngayon simula yan kaninang alas 8 ng umaga. Nagsuspindi naman ng pasok ang mga eskwelahan sa iba't ibang lugar sa Bicol. Walang klase sa City of Sorsogon ngayong araw mula public and private schools. Maging ang Office of the Governor ng Masbate na sinuspindi na rin ang pasok sa lahat ng antas sa buong lalawigan dahil sa bagyong Enteng. Nag-iikot naman mga kawalan ng MOBO Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga bahaing lugar gaya ng Barangay Mandali at Tabuk sa bayan ng MOBO sa posible pag-apaw ng Banyadero River. Nag-iabala naman sa mga bihero ang pagtumba ng isang malaking puno sa kalsada ng Sitio Tigi, poblasyon sa bayan ng Batuan sa Eastern Anticawa. Nagkansela na rin ng biyahe ang ilang barko dahil sa bagyong Enteng ayon sa Philippine Ports Authority. Base tala ng PPA, nasa 823 na individual ang stranded ngayon sa mga pantalan sa bansa, habang 39 na sea vessel, 610 rolling cargoes at 4 na motor bangka ang hindi pinayagang makapaglayag ngayong araw. Mayroon ding 15 vessels at 28 motor bangkas ang pansamantalang nakadaong sa mga port sa Southern Tagalog, Bicol at Eastern Visayas. Yan ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Patuloy ang pananalasa ng bagyong Enteng sa ilang rehiyon sa bansa. Sa inisyal na tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 individual mula sa Region 7 o Central Visayas ang napaulat na nasawi. Subalit patuloy pang bina-validate ang sanhi ng pagkamatay ng mga ito.
Nasa 14 na pamilya o 63 individual din ang apektado ng bagyo kung saan 9 na pamilya o 43 individual ang nanunuluyan ngayon sa evacuation centers. May nasira ring mga bahay sa Region 7 kung saan 9 ang naitalang totally damaged at 1 naman ang partially damaged. Mahigit naman sa 700 ang napaulat na stranded passengers sa mga pantalan sa Calabarzon at Bicol Region. Pinakamarami ang na-stranded mula sa Bicol Region na umabot na sa 679 habang 60 naman sa Calabarzon. Nasa 282 rolling cargoes, 22 barko at 4 na motorbangka naman ang hindi pinayagang bumiyahe dahil sa sama ng panahon. Posibleng magdulot ng kawalan ng kuryente ang nararanasang malakas na ulan dulot ng bagyong Enteng. Bunsod nito, pinapayuhan ng Meralco ang publiko na agad na i-report sa kanila ang mga brownout upang maaksyonan agad. Maaring magpadala ng mensahe sa kanilang Messenger at X account at ibigay ang mga sumusunod na detalye. Customer account number, pinakamalapit na landmark, contact number at contact person. Ngayong maraming lugar na naman ang binaha dahil sa malalakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Enteng, muling pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa banta ng leptospirosis. Ayon sa DOH, hanggat maaari ay iwasan ang paglusong sa baha na maaaring may kahalong ihi ng daga. Ngunit kung hindi maiiwasan, payo ng ahensya, hugasan ang katawan ng malinis na tubig at sabon pagkaahon. Ipinapayo rin ng ahensya na samantalahin ang libreng pagpakonsulta at gamot sa mga government health center. Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lugar na naapektuhan ng mga pagbaha dulot ng bagyong Enteng. Ayon kay Pangulong Marcos, nakahanda ang pamahalaan para sa tulong sa mga apektadong lugar. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, may mga direktiba ba ang Pangulo ukol sa nangyaring mga pagbaha? Yes, Aga, mahigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na lubhang apektado ng bagyong Enteng at ng habagat. Ayon sa Pangulo, nakahanda ang mga ahensya sa pagtulong sa mga lugar na binaha. We're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Hopefully, umiwas sa atin, but even if it does not, we have all the elements in place to support our people na magiging mahihirapan dahil nga dito sa naging bagyong Enteng. Nais ni PBBM na hanggat maaari ay maging maaga ang desisyon sa pagdedeklara kung walang pasok sa eskwelahan at trabaho. Instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi. Para makapag-adjust naman yung mga tao. Hindi muna magpapatawag ng pulong ngayong araw si Pangulong Marcos sa NDRRMC dahil hahayaan muna niya ang mga ahensya at lokal na pamahalaan na magtrabaho sa kani-kanilang mga lugar. Tiniyak ni PBBM na patuloy silang magbabantay sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dahil sa mga pag-ulan. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwagan. Maraming salamat, Nel Mariboho. Samantala, para naman alamin ang latest kaugnay sa bagyong Enteng, narito po ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. So ang bagyong Enteng nga po ay isa ng tropical storm at ito po ay may international name na Yagi. So as of 7 a.m., huli po itong namataan 100 km north-northwest po ng Daet, Camarines Norte. Taglay ang lakas na hangin na 75 km per hour malapit po sa gitna at pagbugso ng hangin na 90 km per hour. Ito po ay naasang kikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Ang bagyong Enteng po ay inaasahan nga pong patuloy na kumilos sa loob ng 24 oras ng pahilagang kanluran
At ito po ay may posibilidad po ng landfall scenario dito po sa Isabela at Cagayan area ng mamayang hapon po hanggang mamayang gabi. Kung ito po ay patuloy na mag-shift to the west, gaya po na pinapakita po ng ating cone of uncertainty po dito po sa kaliwa po na scope po ng ating cone of uncertainty, ay pwede po itong maglandfall sa northern portion ng Aurora at yun po ay nakikita din po nating posibilidad. Ang bukas naman po inaasahan po na ang Enteng ay mag-west-northwest po at posible naman pong maglandfall sa Babuyan Islands at inaasahan din po patuloy nakikilos ng Pakanluran bago ito mag-exit ng Philippine Area of Responsibility. Bahagya po itong babagal pag ito po ay nag-approachang na po sa Babuyan Islands ng Wednesday, habang ito po ay inaasahan din pong mag-intensify dito po sa Luzon Strait. Ang Enteng po ay inaasahan pong kikilos Pakanluran, Hilagang Kanluran, habang bibilis naman po ito bago po ito mag-exit ng Philippine Area of Responsibility ng Huwebes po ng umaga, September 5. Meron din pong inaasahang na patuloy na pakanlurang movement po ng track. Depende po sa magiging development po ng ridge of high pressure area. Pero sa ngayon po, ang nagtatakda po ng movement po ng Bagyong Enteng ay ang sarili niya pong pagkilos lamang dahil medyo may kahinaan po ang ridge of high pressure area dito po sa may kaliwa po nito at dito po sa may bandang northeast. Medyo may kahinaan po ito kaya nitong mga nakaraang oras po ay bahagya po itong bumagal. Ang Enteng din po ay inaasahang ma-maintain ang tropical storm category. Ito po yon. Ngayong simula po Martes hanggang po Wednesday, kung saan naman by Wednesday inaasahan naman po itong magiging severe tropical storm. Samantala, ang peak intensity po na maaring ma-achieve o maaring makuha po base po sa nakikita po nating progress po ng Bagyong Enteng ay typhoon category po by Thursday and Friday. Samantala po patuloy na lalakas ang Enteng po pag ito po ay kumikilos na po dito po sa may bahagi po ng West Philippine Sea. So in summary po, bukas ay inaasahan po ito ay nasa coastal waters na po ng Gonzaga, Cagayan. At sa September 4 naman po, Wednesday, inaasahan naman po ito nasa 155 km west na po ng Calayan, Cagayan. Dito po yan. At 405 km naman west of Calayan, Cagayan. At outside na ng Philippine Area of Responsibility ng Huwebes po. So dahil po dyan, itinaas ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa northeastern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, the northern portion of Aurora, Polillo Islands, the eastern portion of Quirino, the northern portion of Apayao, at eastern portion of Kalinga. Samantala po, Tropical Cyclone Wind Signal naman po sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, eastern portion ng Pangasinan, Abra, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Isabela, rest of Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija at eastern portion ng Pampanga. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal din dito po sa eastern portion ng Bulacan. At first time po sa Metro Manila, Rizal, Laguna, eastern portion ng Batangas at rest of Quezon Province. Tropical Cyclone Wind Signal din po sa Marinduque. Meron pa rin pong wind signal number 1 dito po sa may nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at northern portion po ng Masbate. Kasama na po ang Ticao at Burias Island. Dito rin po sa eastern portion ng ayun po, the northern portion of Masbate at kasama na po ang Burias at Ticao Islands.
So ano pong ine-expect pa natin bukod sa tropical storm wind signal? Meron din pong gusty conditions. Ibig sabihin po, kahit wala po kayong nakataas o sa lugar ninyo po walang nakataas na wind signal, posible po ang mga pagbugso ng hangin sa babanggitin ko pong mga lugar. Ngayon po, inaasahan po na may pagbugso po ng hangin sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Visayas. Tatanungin niyo po bakit kasama pa rin yung Metro Manila? Dahil po bukod sa wind signal ay apektado rin po ng southwest monsoon ang Metro Manila. Abangan po natin ang iba pang mga update kaugnay sa bagyong Enteng mamaya sa Ito Ang Balita. Sa iba pang balita, dalawang chairpersons ng House Quadruple Committee o Quadcom ang muling nagpahayag ng kahalagahang dumalo sa pagdinig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo. Ang 4 House panels ang nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Ngayong linggo, muling magsasagawa ng pagdinig ang House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Ayon sa dalawang chairpersons ng Quadcom, kinakailangan ng presensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo sa pagdinig. Ito ay lalo na't dawit ang kanilang mga pangalan ng mga testigong humarap sa 4 House panels probe. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chairperson, Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, dahil sa mabibigat na akusasyon laban sa kanila, inaasahan ang kanilang pagharap sa hearing upang direktang masagot ang mga aligasyon. Isinangkot ng isang person deprived of liberty o PDL na si Leopoldo Tan si dating Pangulong Duterte sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Samantalang si Police Colonel Jovi Espinido naman inihayag na may kota at reward system sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Pinopondohan din umano ang kampanya ng iligal na mga aktibidad gaya ng pogo operations. Itinadawit naman ng police official sina Senador De La Rosa at Senador Go. Batay naman kay Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Nakakabahala ang mga testimonya sa kanilang pagdinig at posibleng naging isang narco-state umano ang Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration. Kung hindi umano matutugunan ang mga aligasyong ito, maaapektuhan ang pagtitiwala ng publiko sa integridad ng liderato at mga institusyon ng pamahalaan. Naninindigan naman si Senador De La Rosa na hindi ito dadalo sa pagdinig at duda rin ito sa layunin ng Quadcom. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat umano ni dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na tumakbo bilang Vice Presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2028 national election. Magiging katandem anya nito si Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Dante Amento. Naniniwala si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na walang tatalo sa Duterte-Duterte tandem sa 2028 presidential elections. Ayon kay Panelo, kasama siya sa nanghikayat sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice Presidente. Magiging katandem nito ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sabi ko tumakbo ka mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang Vice President ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Sagot naman anya ng dating presidente, bukas ito sa lahat ng posibilidad. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Gano'n naman yun. Hindi niya sasabihin sa iyo. Dagdag pa ni Panelo, ang una niyang payo sa Pangulo ay tumakbo munang mayor ng Davao City sa 2025 elections. Pero wala pa rin anyang partikular na sagot dito ang dating presidente. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bumuo na ng review panel ang Philippine National Police para siyasatin ang mga alegasyon ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Kabilang sa alegasyon ng aktibong opisyal ay ang quota at reward system sa PNP sa kampanya laban sa iligal na droga. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ipinag-utos nga ng pamunuan ng Philippine National Police ang pagbuo ng isang review panel na siya mag-iimbestiga sa mga paratang ni Lieutenant Colonel Joby Espinido laban sa pambansang pulisya. Ang review panel ay pamumunuan ng Office of the Deputy Chief for Operations. Magiging miyembro nito ang quad staff ng PNP at ang Internal Affairs Service at Human Rights Affairs Office o ang HRAO. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na seryoso ang mga naging pahayag ni Espinido sa Kongreso kaya't kaugnay sa quota at reward system ng PNP noong nakaraang administrasyon sa ilalim naman ng programang Double Barrel kontra iligal na droga. Dapat aniyang malaman ang katotohanan sa naturang mga pahayag dahil nagdulot ito ng pangamba sa publiko. Kasunod nito, tiniyak din ni General Marbil na bagamat tuloy-tuloy ang kampanya ng PNP laban sa illegal drugs, ay gagawin nila ito ng may paggalang sa karapatang pangtao. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na may pang-aabuso ang mga otoridad sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Apollo Quiboloy. Samantala, 3 Malaysian nationals na miyembro umano ng Kingdom of Jesus Christ ang hindi pinapasok ng Bureau of Immigration sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. May pang-aabuso umano sa panig ng Philippine National Police sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Apollo Quiboloy at 4 na kapwa nito akusado. Ito ang paniwala ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng tensyon sa patuloy na paghalughog ng PNP sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ayon kay VP Sara, hindi siya tutol na isilbi ng mga pulis ang warrant of arrest pero dapat nasa proseso at hindi labag sa batas. Naapektuhan na din anya nito ang imahe ng Davao City at mga negosyante. Ganon din ang mapayapang pamumuhay ng mga KOJC members at iba pang residente sa lungsod. Pero kung opinion lang na ako ang inyong pangutanon, definitely doon ay abuse of authority din ha. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest. Nang tanungin kung nasan si Quiboloy, ito ang kanyang tugon. Personally, I think wala na siya. Dito sila ako. Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Quiboloy, nasa langit. Samantala, 3 Malaysian nationals naman na umano'y mga miyembro ng KOJC ang hinarang ng Bureau of Immigration na makapasok sa Pilipinas nitong August 27. Galing ang 3 sa Kuala Lumpur, Malaysia at papasok na sana ng bansa. Pero nadiskubre ng BI na makikiisa umano sila sa isasagawang protest ng KOJC laban sa pamahalaan kaya hindi sila pinapasok. Nasa immigration blacklist na ang 3 Malaysian at hindi na maaaring makakabalik pa ng Pilipinas. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion na abogado ng KOJC, dadalo lang sana ang 3 para sa anibersaryo ng KOJC kahapon. They are here to attend the KOJC anniversary. They are not here to attend rallies, no? But they were prevented simply because of a mere suspicion, no? Samantala, hindi naman silang ayunan ng KOJC ang paglalagay ng PNP ng mga wanted posters ni Quiboloy sa kanilang gate nitong Sabado. Whether you like it or not, whether you like it or not, nagpasok kayo. I-remove na dito. Remove this private property. You post it other place. Wag dito. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Torion na ito ay maliwanag na pangaharas sa kanila. Ayon naman sa PNP, ito ay para lamang sa public awareness.
Ika-10 araw na ng paghahalughog ng PNP sa KOJC compound pero nasa 40 to 50% pa lang umano ang kanilang nasuyod. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 beses na binanggaan ng barko ng China ang BRP Teresa Magbanwa na nasa Sabina Shoal. Giit ng China, ang barko ng PCG ang bumangga sa kanilang barko sa kabila ng video na nagpapakita ng sadyang panghaharas ng China. Ayon sa PCG, hindi aalisin ang barko ng Pilipinas sa Sabina Shoal sa kabila ng insidente. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Tinangkang umikot ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal nitong Sabado ng umaga. Ngunit nang mamonitor ng mga Chinese vessel ang paggalaw ng BRP Teresa Magbanwa, lalong dumami ang mga nakapalibot ditong barko ng China. Ang Chinese Coast Guard Vessel 5205 na ito mula sa ibang lugar agad dumating sa Escoda. Sa video, makikitang nagsagawa ito ng dangerous maneuver laban sa PCG vessel na nagresulta sa direktang pagbangga nito sa port bow ng barko. Pagkalipas ng ilang minuto, umikot ang Chinese Coast Guard vessel at tinumbok ang starboard quarter ng barko ng Pilipinas. Muli itong umikot at bumalik at binangga naman ang port beam ng BRP Teresa Magbanwa. It is important for us to take note that this ramming happened despite of our unprovoked action and presence in Escoda Shoal. The Philippine Coast Guard vessel did not provoke or did not do anything while we are loitering around Escoda Shoal, but the Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Next slide. Nagkaroon ng damage sa iba't ibang bahagi ng barko. Nagkaroon din ito ng butas. Pero wala pang pagtaya kung gaano kalaki ang nasira sa vessel. Maswerte namang walang nasaktan sa mga crew ng BRP Teresa Magbanwa. Bago mag alas 3 ng hapon, nag-angkla na ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Ito na ang pang-5 insidente ng panghaharas ng China sa bahagi ng Sabina Shoal simula noong August 19. Hindi naman aatras ang PCG vessel sa Sabina Shoal para bantayan ang galaw ng China sa lugar. This is the commitment of the Commandant to the President that despite of the harassment, the bullying activities, and escalatory action of the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard vessel Teresa Magbanwa or any other replacement of the vessels, there will be no reason for us to withdraw our Coast Guard vessels there. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang National Maritime Council o NMC sa mga hakbang ng China. Well, the position of our government, especially the National Maritime Council, we take this with serious concern. That's why through our Cognizant Department of Foreign Affairs, we have issued statements to the Chinese Embassy and even to the Embassy of the Philippines in Beijing, issuing our serious concern with this acts of the Chinese vessels. Samantala, sinisi naman ng China ang Pilipinas at sinabi nito na ang barko ng Pilipinas ang bumangga sa kanilang barko. Iginiit rin nito na alisin na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa doon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 28, na nagsasabi, "Nasa daan ng katwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.